It saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Muna, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference, sabay-sabay, For all of sin and come short of the glory of God. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Pray na kahit basic lesson to, Lord, relevant pa rin para sa amin. May apply namin sa buhay, Panginoon, paano alalayan ng mga naliligaw. Even kami, Panginoon, alalayan niyo kami, Lord. Of course, di kami makakapag-akay kung kami mahina o nangihina. Bigyan niyo kami yung biyaya niyo, Panginoon, ngayong umaga. May mga sakit, may mga pagsubok, Panginoon. Natin yung bawat isa kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Hapon na po. Hindi nagbago nga pala ako ng bigla ako nagbago dahil niluluto ko, okay na sana, kaso bigla ako naalala holiday bukas. Tinitingnan ko rin yung mga pinipitch ko. So, nasasagi naman natin ito madalas, no? Yung Roman Catholic, of course. Pero ngayong umaga, hindi lang natin sagian, talagang sagasaan. Talagang focus tayo doon. Kasi baka medyo basic to sa iba, pero sa ibang para alam natin yung sinasabi natin. Pag alam mo kung bakit tayo against dyan, hindi tayo against dyan, kasi ang assumption or yung bintang na agad ng marami, itong mga kulto style nila, pag tinaligsa mo sila, binigyan mo ng verse na against sila at malinaw. Yung iba pa, mga iglesia naman, persecute nyo naman kami. So, pag hindi natin alam yung ating stand at tinatayuan at tinuturo ng gusto, pwede tayong doon pa lang, stop na tayo, di ba? At ang feeling mo, ikaw napahiya, ikaw yung masama, biktima sila. So, sa halip na matulungan natin ngayon sila, anong nangyayari sa atin? Yan, hinto tayo, natitik ang mabibig natin. No? At again, hindi ko po sinasabing madali gawain natin, hindi nga madali. Pero inaaral ko yan. Okay? Medyo basic na tayo dito, pero application natin, i-apply din natin sa sarili natin. Okay? Paano yun? Meron yan, may application. Tingnan natin mamaya. Okay? So, title natin ngayon is, alam niyo yung holiday bukas daw? Immaculate. Okay, ano yung sabihin? Immaculate. Hindi mas dalas ginagamit yun. Hindi. Immaculate. Kaya din nabalikan natin to eh. Sila immaculate, di ba? Sabi nga lang, pure, wala daw kasalanan. Yan. Spotless, clean. Walang kasalanan. Sino? Having contained no flaw or error, walang mali, walang bangis ng dumi. Pure. So, talagang, kaya bihirang ginagamit ito salita ito, hindi ito lang ginagamit ito, hindi pa natin alam, no? So, tinataas nila ng gusto si Maria, no? Though, banggitin ko muna yung title. Ang title natin ngayong umaga is Immaculate Thou. Yan. Immaculate Thou. Subtitle natin, ito yung seryosong take natin, no? Only Christ is sinless. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Amen. So, baliktad yung tinuturo nila, meron pang isa, meron pang isa. At hindi nga lang isa. Namanggit ko ba sa ito? Tutukoy natin to. Hindi ko maalala kasi Catholic natin na narinig ko to and then na-confirm. Ito from Wikipedia, Immaculate Conception is the doctrine that Virgin Mary was free of original sin
from the moment of her conception, nung pinanganak siya, hindi lang pinanganak, nung nabuntis pala yung nanay ni Mary, na hindi nga natin kilala kung sino. Kilala niyo ba? Anne. Yung pala yun. Sa Bible ba yan? Wala, di ba? Hala ako, mas magaling kayo sa akin eh. Oo nga, no, nalala ko rin yan. It is one of the 4 Marian dogmas of the Catholic Church. Sa kanila lang to, no? Debated by medieval theologians. Matagal lang hindi na kailangan debatihin eh. Ito para madalihan kayo. Pag may nakita kayong turo ng Catholic na parang malabo, yun na nga yun, malabo yun. Hindi mahirap dito ngayong umaga, makikita natin. Napakalabo at absurd. Alam niyo, absurd. At tawa-tawa. Minsan, iba yung nakakatuwa, iba yung nakakatawa eh. Pero hindi nakakatawa kasi ridiculous, unsound, meaningless. Basahin ko ba ito ha? It was not defined as a dogma until 1854. So bagong-bago lang to. May King James na rito eh. 1854, mayroon ng Amerika nito. Doon lang nila naisip na kesyo pauso nga tayo by Pope Pius the 9th in the Papal Bull Ineffabilis ni Deus, mga Latin yun eh. While the Immaculate Conception asserts that Mary's freedom from original sin in the Council of Trent held between 1545 and 1563 had previously dogmatically affirmed her freedom from personal sin. So, hindi lang original sin, pati personal sin. Walang kasalanan daw si Maria. At hinahanap ko lang yung sinabi rin dito na pati nanay ni Maria, wala. Kasi kung may kasalanan kesyo si nanay niya, may kasalanan din siya. May mga ganyang pasa-pasa lang eh. So, tandaan niyo, kahit tayo mga baptism na tinakil natin yan sa online eh. Ako nakikinig kasi alam niyo sa online, medyo hirap mag ano eh. So, anong tinukil natin sa Romans 5? Kahit ibang baptismo na nangyayari dito, yung original sin na tinatawag. Pag sinabi original sin sa Catholic, yung pinasa daw ni Adan. No, sinabi rin sa Bible yun, Romans 5 yun specifically. Pero hindi tayo nagkasala dahil nagkasala sa Adan. Nagkasala tayo dahil nagkasala tayo. Sana makita natin yung pagkakaiba nun. Kaya nga po, hindi tayo naniniwala, binibinyagan yung baby kasi walang kasalanan yan. Hindi, may original sin yan, minana niya eh. Ayan po yung mga maling interpretation kasi sa Bible. Okay, kaya sila, sinundan na nila yun. Kung ang turo nga nila, may kasalanan si Adan, pinasa dahil lang anak ka, may kasalanan ka na agad, kahit baby ka pa. And therefore ngayon, para walang kasalanan talaga si Maria, parang yun ang goal nila eh. Unbiblical, baliktad sa Bible, yun ang gusto nilang patunayan, gagawa na naman sila ng maling doktrina para suportahan yung another maling doktrina. Kaya pati yung nanay niya ay wala daw kasalanan, patay. Hinahanap ko dito, pero na-confirm to eh. Walang Bible na tinutukoy. Walang verse. Dapat nakalagay dito according to hindi nilagay. By the way, kaya yung mag-uingat kayo sa mga sources like Wikipedia. Alam niyo naman yan, mga kahit bata pa kayo. Kahit sino pwede magsulat dyan. Kinahit ko na sa inyo, di ba? yung office mate ko, ganun ba? Sinabi ko sa kanila, kahit sino pwede magsulat dyan. Ganun ba? Sino? Edit. Nilagay nila yung pangalan ng pangalan nila. Siningitan lang nila ng isang linya doon. Yun, nakita namin ilang araw yun bago mabura. Ganyan ang wiki. Kaya, anyway, dapat ang nilagay nila dito according to the teaching of the Catholic. Yan. Kasi karamihan dito hindi na biblical.
Hindi ko nakita. Anyway, pero naalala ko yun. Tsaka, baptist na ako, nakinig ko ulit sa mga Katoliko na kesyo si nanay daw niya ay walang kasalanan. So, ngayon, tingnan natin yung mga sinasabi sa Bible na parang ang dali nito, pastor. Okay lang, misa-misa madali. Yung basic. So, ito muna yung ating, tawag dito, disclaimer. Alam niyo na ba yung disclaimer? Alam yung disclaimer? Ang sabihin nun? Yung warning na ano? Okay, isa yun, pwede sensitive topic or basta kasi may sabihin ako na baka ma-misrepresent nyo, ma-misinterpret nyo. So itong introduction pa rin to, pero parang ganun, disclaimer. Kasi ang sasabihin lang, depends agad yung mga yan, binababa niyo naman si Mary. Totoo naman na si Mary ay talagang obedient servant. Totoo naman, wala nang tayong sinasabing hindi ganun eh. Malinaw po yun sa Bible, pinagpala nga siya eh. No? Among women. Ang sabi sa Bible. So, hindi natin dinidiscount yun. Problema sila, sobrang tinaas nila. Okay? We believe that Mary is a believer, saved. Nasa langit ngayon si Mary, pero hindi sa katawan. Wala pa siyang katawang panlupa. Isa pa yun sa mga doktrina nila, no? So, in-honor din si Mary, pero sakto lang. Hindi siya mas mataas kay Pedro, hindi siya mataas lalo kay Jesus. Okay? Ayun. So, yun. So, needless to say, nasabi ko na kanina, wala yan sa Bible. Saan ang galing yun? Sabihin ko na agad para mamaya habang inaaral ito. Yung personal ko dito, take ko dito, yun nga, para ilayo tayo. Pansinin niyo po yung mga lahat ng kulto. Yung mga turo nila, nilalayo tayo sa katotohanan, especially kay Jesus. Katulad niya, kay Manalo. Sinasamba rin daw kesyo nila, pero ginawang tao lang. So, nabawasan ang focus kay Jesus. Yung iba naman, kesyo mabuting tao lang daw si Jesus. Iba naman, Diyos siya, pero mahinang Diyos. And then yung iba naman, Catholic, tama sila sa Trinity, at least. Sa text, tama sila dyan. Pero, anong ginagawa naman nila? Nagfo-focus naman kay Mary. So, magbibigay sila ng lip service sa tamang doktrina, pero yung focus nila ay Mary na. Tanda. Nag-pray din yan. Parang may mga service nila, puro programa lang yan, pag misa. Pero pag may extracurricular na sila, pansinin nyo, di naman yan nag-pray kay Jesus eh. Mary lagi, Mary, Mary. Pag may pista, Mary. Pag may pista, kung sino ibang santo. So basically, pwede kayong magkaroon doon ng clue, no? Na bakit nila ginagawa to? Well, nililigaw tayo sa tama. Ganun kasimple yun. Kasi sabi nga nila, justice denied is justice denied. Justice delayed is justice denied. Parang, kunwari ikaw, Stephen, hinatulan na, pinagbintangan na, nagnakaw. Wala pang ebidensya. Nag-gather pa kami ng ebidensya, kulong ka muna. After 10 years, ay wala pala ebidensya, pwede ka nang makalaya. Anong ibig sabihin nun? Nakulong ka na eh. Naparusahan ka na. So, na-deny sa iyong justice dahil lang na-delay. Ganon din po sa Ito sa pinag-uusapan natin. Ang Panginoon dapat simulat sa pulpa lang, dahil siya ang tagapagligtas at nagligtas sa iyo, nagbayad ng penalty ng kasalanan para sa atin lahat, siya yung dapat natin paglingkuran. At walang iba, hindi kung sino man na pumapapel. Kaya ngayon, kahit sino at kahit ano na humaharang doon sa ganung goal natin na magtaas dapat kay Jesus, yan ay makonsider na kasalanan at pagbaliwala sa Panginoon. So, ganun din ngayon kay Mary. Tapos karamihan niya, wala sa Bible. May mga prayer book na napakahaba. Alala ko yung prayer book ng lola ko na parang di nga nababasa yun sa liit eh. Tapos pati yung bibilin mo yun.
Doon sila inuubos yung oras nila sa mga ganung bagay. So, application agad sa atin. Ano application sa atin dito ngayon? Basta, di naman tayo Katoliko. Yun nga, salamat sa Diyos. Amen? Pero minsan tayo, minsan libutan, may mga influence pa rin sa atin na the same din yung effect sa atin. Tandaan niyo yan. Kaya nabagit nga sa inyo yung ibang Baptist na, walang soul winning eh. Iba naman, sobrang konti. Bakit? May nag-replace din sa importanteng bagay. Sa Bible study, na Bible supposedly, Bible talaga, ano, may mga devotional, na hindi naman masama sana sa umpisa, or ano, pero, kung dyan naman yung Bible, ba't yung pang aralin natin iba? Or yung mga, tawag na, yung nakakalimutan tawag dun sa mga libro-libro, mga, tawag dun, commentary na tinatawag nila. So, sa halip na Bible na lang basahin mo eh. Diyan naman yung Bible. Kung di mo naintindihan, wala nang nakaintindihan agad lahat eh. At least na-familiarize ka na sa yung text ng Bible na binabasa mo. Eh, yung mga komentary, ang mamahal pa nun. So, napapalitan, nalulus tayo sa focus kay Jesus, tsaka sa salita ng Diyos, napupunta sa komentary, napupunta sa programa, napupunta ko saan-saan. So, yun yung application sa atin. Hindi nga tayo kay Mary, salamat. Pero minsan sa ibang bagay naman. Iba, ministry daw. Yung basketball, sabi, yung pag-usapan namin kinapasapado, may gano'n. Okay nga yan eh, kung sakto yung pagkakagamit natin. Hindi yung talagang nabida na yan. Kaya yung kwentuhan doon, yung may nagmura daw eh. Eh, syempre, pagalingan pa rin, yung mga pastor, hindi napapatalo eh. Ang ginawa ba naman, may bagong, di pa ka member, eh, ang usapan, member, dapat. Eh, may liga na sila ng ganitong araw. Binaptize yun ng bago yun. Basta lang makahabol. Eh, syempre, hindi naman na di palamura daw, ano. So, hindi sa halip na yung focus ay sa, di ba, ministry, nagiging excuse na lang. Nangyayari po yan kahit sa choir, sa special number, gusto mo nung una, maglingkod sa Diyos, di ba? Umawit sa Panginoon. Para siya yung may taas. Pero bandang uli, ano yung pinipili yung mga kanta? Yung ikaw na yung may tataas. Lagi natin pinag-uusapan yan. Dapat matukoy nyo na yon. Kung bakit ko gusto to? Sino ba kumanta nito? Ano ba yung lyrics niyan? Ano sinasabi? Malapit ba yan sa Bible? O sobrang layo na, pero sikat yung kumanta niya, magaling, mukhang cute na cute siya nung kinakanta niya yun. Baka pag ako kumanta, cute na cute din ako. Sarili lang na itaas. So, applicable pa rin sa atin to kahit mga kulto ang namumuna sa kakarnalan eh. Pero tayo, magpapa-apekto ba tayo? Hindi dapat. Okay? So, dito tayo sa doctrine. Ito medyo basic nga to eh. So, number 1, Immaculate Conception is not found in the Bible. Tandaan nyo yan. Hindi nyo kailangan mag-ano dyan. Yung talagang totoo, wala yun, wala. Kaya binasa natin, wala ni isa. Anong verse natin ngayon? Anong verse nila? Wala nga eh. Hindi, bukod siyang pinagpala, marami yung pinagpala eh. Sabi pa nga isang pastor eh. May mas mahigit pa nga kay Maria na babae. Kasi sabi kay Maria, she is blessed among women. So, nagpala lang siya. Pero halos kamantay niya rin yung ibang babae. Kasi nga naman, talagang naman siya eh. Mature, Christian, devoted. Kaso may tumalo pa sa kanya eh. Kilala niyo ba yun? Si Jael. Ito parang may pangsagot kayo kung sakali. No? Ano sabi about Jael? Sa Judges, sabi dyan, blessed above women. So, above. Alam niyo ang ginawa ni Jael? Sa Judges yan. Pinatay niya lang naman yung kalaban ng Israel. Sa halip na si Barak, hinabol niya si Sisera. Kung nabasa yung Bible niyo, paulit-ulit yung kasi isa sa mga malupit nilang kalaban. So, syempre,
Pag ikaw yung nakapatay sa kalaban nyo, ikaw yung bida eh, di ba? Eh kaso dito, babae na, paano napatay ng babae yun? Eh pagod na pagod, tumatakas. Natalino nito. Kaso medyo, ano kasi nila to eh, may mga agreement yun, kaya akala nila, kakampi nila yung, sina Jael. Problema, alam ni Jael, nakalaban yun, at kailangan mapatay yun. Okay, ginawa niya, pinapasok niya sa tent, pinainom niya ng gatas, tulog. Nung masarap na yung tulog, yun na. Saan ko na kayo yan dyan. Kaya sabi dyan, blessed among women, no? So, hindi tayo magtatagal dyan. So, huwag natin i-aya, itaas si Mary ang hindi naman dapat. Kasi yes, tinaas siya, pero hindi to the point na ginagawa ng Catholic ngayon. Na tinawag pang Queen of Heaven. Samantala sa Bible, sa Jeremiah, Queen of Heaven, Diyos-Diyosan yun. Galit na galit si Jeremiah doon. Natakal na ba natin yun? Mother of God, tawagin ganon. Nakakinig ko yan eh. Eh, si Jesus, Diyos, di ba? Tama. Eh, nanay niya si Mary, di ba? Tama. O di, Mother of God si Mary. Eh, kaso, hindi naman, parang tama eh, no? Pero, hindi nga natin nilalagay sa ganong context kasi magiging Mother of God eh. May Mother Church, may Mother Board, may Mother. Parang mas mataas yun, mas malaki at mas, di ba? So, di natin yung Mother of God. Mother of Jesus. Jesus is God. Alam, logical fallacy yun eh. No? Alam niyo yung logical fallacy na ambiguity, sabi niya, God is love. Tama? Love is blind. Tama rin? Di ba love is blind? Pag nagmahal ka, parang bulag eh. Pwede mo sabihin, God is blind. Okay na mo? So, yung transition, may nawala. So, dapat di natin sabihin, Mary is the mother of God. Kasi, una, yung katawan lang niya ang inanak niya kay Jesus. Yung namana niya. So, hindi yung pagiging Diyos. Ang sinabi ng mother of God, anyway, napunta tayo doon. Ayan, so Immaculate Conception is not found in Scripture. Ang sabi, yes, may favor siya sa Diyos. Luke 1:30. Dito lang yung mahabang kwento sa Luke eh. Sabi niya, and the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. So talagang may favor ang lahat ng mananampalataya na sumusunod sa Panginoon, may favor, di ba? Pero yes, medyo special yung kay Mary kasi siya yung ginamit, di ba, na vessel. Totoo rin yun. Pero then again, walang sinabing siya ay perfect. Okay, so Luke 147. The same chapter, ano sinabi kay Mary? Pakibasa nyo. Ready, go. And my spirit hath rejoiced in God my Savior. Ito yung sinabi niya, medyo mahaba to, no? So, binati siya. Magiging nanay nga siya ni Jesus. Medyo may mahaba siya diyang speech, no? Isa sa mga sinabi niya, ang tawag na niya sa Diyos ay Savior. Ngayon, kung wala siyang kasalanan, lagi yung sinasabi ito sa soul winning, di ba? Paano ka maliligtas? Pwedeng hindi ka nagkasala. Kung hindi ka nagkasala, ligtas ka kasi banal ka eh. Ang tanong, kaya mo ba yun? Yun ang reality, hindi mo kaya. Kaya hindi ang pananakaligtasan. Si Mary ba? Sabi nila, walang kasalanan. Ba't kailangan ng Savior? Nakita niyo yan? Kailangan may magligtas sa'yo kasi hindi mo kaya ligtas sarili mo eh. Kasi si Mary, sinasabi nila, tagapamagitan nga rin daw sa Diyos, hindi na lang totoo yun. By the way, kailan lang may balitang gano'n na nakita niyo ba yan? Si Pope Leo na naman, si Pope Leo, kesyo, nakita niyo yan eh, ngayon tatalo-talo sila dun eh. Sabi kasi ni Pope Leo, hindi naman talaga may J-tricks yan eh, kaso matagal na tinuturo ng Catholic yun. So ngayon, ano na? Ano ba talaga, di ba? Eh, kung Bible na susundin mo, di natin kailangan magtanong kay kaninong Pope, di ba? Andiyan na yun eh. Kailangan niya tagapagligtas kasi makasalanan din siya. So, pangalawang unang point, wala sa Bible yan. Immaculate daw. Yung binasa natin kanina, Romans 3.
At pag binasa mo pa yon, yung actually yung part na binasa natin is, yun nga yung compilation po yan ng galing sa Isaiah, Proverbs, and Psalms, na tumutukoy sa kondisyon ng tao. Kaya kinabisado ko dati yan, hindi ko nakabisado eh. Pero pag sinabi na lahat dito, their throat is an open sepulchre, napakasama nun. Ibig sabihin, lumalabas sa bibig mo. Ay, parang nakakamatay. O patay talaga, galing sa lupa. Ibig sabihin nun. Hindi yung sa, ano lang, sa boses ha. Ako medyo, ano boses ko ngayon, medyo iba, di ba? Hindi yung, ibig sabihin yung sinasalita mo, kahit magandang pagkakasabi mo, kasi namalingan yan. So, masama ang tao. Yung sabi dito, manluloko, may lason, tindi nito, cursing, bitterness, yan dapat ang ano ko ngayon eh. Swift to shed blood. Diba? Ito mo ano, papatayan na yan. Kung kaya nila magpatayan si Duterte sa si Marcos, diba? Nakita niyo yung mga bantaan yan. Totoo yan. Natapang yan mga may kanya-kanyang ano yan. Kaya lang yan. So, sasabi dito, lahat nagkasala. Yes, totoo, hindi lahat ang ginawa natin. Parang Romans 1. Hindi lahat ginawa natin. Pero, merong isa nung samul tayo, sigurado. Tapos kaya sasabihin nila, point number 2, Scripture teaches all humans are born in sin. So, medyo mali rin to, no? Pero, in context, ibig sabihin lang yan, lahat tayo makasalanan. Walang ibang, yung mga tao is, hindi nakaligtas dyan. Hindi natin kaya makaligtas dyan, di ba? May influence at may influence ka kasi kung ano nakikita mo sa palibot mo, paligid mo. Ako din kaya. Di ba? Naisip niyo ba yun? Lalo kayo pag tinitin, sa Facebook, lahat na ng kalokohan nandyan eh. Iba-ibang level lang. Ibang kalokohan na patawa lang. Iba naman talagang bastos na. Iba talagang kahit yung mga away ng politiko, natututo tayo dyan eh. Hindi naman pala nakukulong eh. Ay pa, ano gagawin natin? Pwede pala magnakaw. And then, diba? Tayo pinapaikot-ikot lang. Tinuturuan tayo niyan in a way. So, kaya ang hirap makaiwas sa kasalanan. Kaya sabi rin sa, binasa natin kanina, sa 10, walang matuwid, wala kaya. Kahit yan lang eh, tapos na usapan, di ba? Iba naman si Jesus eh. Later, talagang i-describe naman sa Bible na si Jesus, walang kasalanan, walang sin, walang guilt, walang sabi doon, guile, ni walang nakitang kasalanan sa kanya. So, exemption siya doon. Ang tanong, may sinabi ba ganun kay Mary? O wala. Saan nila kinukuha yung doktrina nila? Ito yung ginagamit ng mga ano yun. Pero totoo rin to. Pero ang maling interpretation ng mga Calvinist dito kaysa mga baby pa raw is hindi ganun. Medyo talinhaga to eh. Ano sabi dyan? Behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. So may kasalanan ng nanay mo, okay? Nung pinanganak ka, therefore, ano ka? Yun nga, ang hirap makaligtas sa kasalanan. Okay? Ayun, yung gusto sabihin doon. Pangatlo, nabanggit ko na rin to. So, si Jesus lang ang sinabihan talaga na siya lang ang walang kasalanan. Wala nang iba pa. Hebrews 7. Ano sabi dyan? Ay basa, ready, go. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Ayan po yung undefiled na yan. Ayan yung immaculate. Okay, nakita niyo yan? So, kay Jesus yan, tinutukoy dyan sa Hebrews. Si Jesus ang malinis, siyang walang kasalanan, separate from sinners, higher than the heavens. Parang yung ginagawa nila kay Mary. So, baka nagkakamali sila ng ano, mapping. Sabi, mapping, ano tawag dyan. May sinabi sa Bible ganyan, pero sa kanya ba sinabi? Ayun. Ito na, yung mga 1 Peter. Malinaw po to, si Jesus ang walang kasalanan.
Ang sabi dito, who did no sin? Sabi dyan, because Christ also suffered for us, leaving us an example that he should follow in his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth. So anong mas madaling, isa sa mga madaling kasalanan na magawa ng tao? Ngayon, mainitin ang ulo. Yung iba, pag nag-init ang ulo, mananakit na. So kasalanan, di ba? Pero yung iba, nakakaiwas doon kasi takot din siya sa ano niya eh. So, ano gagawin na lang niya? Sa salita po, kasi ang mas madaling magawa, makomit. Kasi nga, salita lang eh. Tapos, gusto ng damdamin, hindi ka pumatay, hindi ka nanakit. Pero, si Jesus daw, kahit yon, kahit sa kanyang bibig, hindi siya nagkasala, hindi siya nanloko. Kung naalala nyo rin po yung matotoo niya nung siya'y pinahataw na, hindi siya nagsalita. Hindi siya nag-threaten na pag-akit ko sa langit. Hindi nga siya ganun eh. 1 Peter 1:19. Sabi naman dito ay, sabi dyan, but with the precious blood of the Lamb, Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. So, kinumpara siya sa walang blemish. So, walang kasalanan, walang kahit anong masasabi kang karumihan. Ngayon, nasa yung Mary? Wala. So, kaya yung mga description kay Jesus, siya lang, yung ganyan. Kasi siya lang talaga. Kasi I believe, alam din ng Panginoon na later may baka makisakay doon. By the way, may mga gipis na gano'n kasi yung mga ibang Kristyano daw, kaya daw nating deliverance ang tawag nila dyan. Deliver, kasi maligtas. Hindi lang sa langit, hindi lang sa impyerno, punta sa langit, hindi, pinag-usapan nila. Pinag-usapan nila, dito pala sa lupa, may deliver na ako sa kung anong kasalanan. Never ko na mag-isinungaling, ganyan. Maniwala kasi na may nagtuturo nun. So, saan kaya nila kuha yun? Baka dito, di ba? Kasi mga Katoliko nga, naniwala sa hindi totoo eh. Baka maniwala din sila pag ako naman kesyo yung walang kasalanan. Nakita niyo yung pag mga false doctrine, nakakahawa yan. Ano ba? Ano yung mga problema din sa doktrinang to? Ang title natin, Immaculate daw. Hindi. Sabi ko na ito kanina, Matthew 4:10. Pakibasa po, ready, go. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Sino lang ang dapat sambahin? Sinasamba ba nila si Mary? Hindi naman daw eh. Ano yung sabihin nagsamba? Kaya natin. To honor or show reverence as a divine being or supernatural power. To regard with great extravagant respect. Honor, wow! Devotion. Ayun. So, pag nakita mo kung yung physical lang, anong ginagawa natin sa Panginoon? Paano mo napakita nga, ino-honor mo siya? Pray. Sing. Praise. Pray, praise. Serve. Ha? Read. Ay, hindi yung talagang, follow. Obey. Trust. Ha? Honest. Ano ginagawa natin sa Kanya?
Commit? Gaano ka sa kanya. Para nag-vow, di ba? Worship. Paano mo nakikita ng worship yung ano? Paano mo nasabi nag-worship yung isang tao sa isang Diyos? Paano? Pero yung physical manifestation niya madalas is actually, iba sasabi ay worship, yung iba niya, interchangeable. And he fell down and worshiped him. Ilang beses siya nabasa sa Bible yun. Ang tanong, yung mga sinabi nyo, lahat ginagawa ba lang kay Maria yun? Lahat yun. Kasi hindi naman sinasamba eh. Parang, madalas example nila din, duck daw yung duck. Hindi duck yun. Nakita ko, nagko-quack. Ang lakad, parang duck. Ang itsura, parang duck. Ang kulay, parang duck. Ang boses, duck. Hindi duck yun. Hindi, duck yun. Kahit anong tanggi mo. Yung mga ganun style, kahit yung nabagit ko sa'yo, Calvinist, yun, tsaka yung dispensation, di naman yung tinuturo namin eh. Kaya sinasabi na hyper. May hyper Marian eh. Yun ang pinangalan nila, alam mo yung Marian. Daming ano niya, Marian. Parang Christian. Oh. Marian. Oh, hindi mo pa sinasamba yun. Nakita niyo yung hypocrisy and panluloko dun. Kaya number 4, bakit masama to at absurd? Kasi ine-elevate nila si Mary. No? At pag ine-elevate nila lang gusto, anong nangyayari kay Jesus? Nabanggit ko na kanina, di ba? Parang ninanakawan siya ng glory na dapat sa kanya lang. Hindi, ipantay. Kaya nga yung mga picture ng mga Heart of Mary, diba? Ganyan yung mga ano nila eh. Pinantay mo na kay Jesus. Kaso peking Jesus naman, long hair, no? Maniwala ka, hindi nautuwa ang Diyos dyan. Kaya hindi mo makapagtimpi pag ganyan eh. Ang pinakakawawa dyan, naloloko nga. Amen, pagpapasa nila sa anak nila yan. Kaya di po basta-basta itong pinag-usapan natin. Ngayon, ito pa. Another, bakit hindi dapat natin itaas ang gusto si Mary? Dahil sinabi ni Jesus. Alam niyo ba yun? Uy, nanay niya yun. Okay lang dapat na itaas niya. Eh, kaso nga hindi dapat to that point, to that degree. Okay, base nyo to. Ready, go. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. Okay, so anong ginawa Jesus dito? So, meron siyang pinagaling, no? Yan. So, pinagaling siya dito. So, siyempre, mga mangha ngayon yung mga tao. To the point na, antindi mo. Sino dito ng ano? Yung proud na nanay sa inyo. Taas kamay. Bilis. Wala. Nanay na lang si ikaw. Ay, na-joke. Wala, si Rapi. No, solve na si Rapi. Diba? Eh, may naka-appreciate. Wow! Pag sanlibutan, ang swerte naman ng nanay mo. Ang tindi siguro ng nanay mo. Isang ganun yun eh. Isang bait, sana naging anak na lang yun. Mga ganun. Eh, may nagsabi kay Jesus noon ngayon. Ang pinuri yung nanay niya. Ang galing naman ng nanay mo. Pinagpala yung nagpanganak daw sa'yo at yung nagpadede sa'yo. Basically, nanay. Tinataas. Kasi nga talaga naman malaki talaga naman ang role, no? Nang ginawa ng nanay natin sa atin. Amen? Amen. Kaya yun yun. Kahit normal na tao yun, may isip, ba't ang talino nito? Ba't ganyan? Nanay mo siguro, ganyan. Yan. Ano sinabi ni Jesus? Ready, go. But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Ano yun? Sa Tagalog, so sana mag-agree na siya sa babae, no? Kasi may totoo, pero rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. So mas itinaas pa siya kay Mary
kundi sa mga, sino daw yung mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya kung naalala niyo po yung may tagpo din, no? Alam ko sa Matthew, ano yun eh, or Mark 13, ganyan. Tinatawag siya ng nanay niya. Kasi nung una pong panahon, wala nang believe si Mary sa kanya. Ayun yung mga hindi natin makatulak kung puro Catholic lang nagtuturo sa inyo. Pag Bible, ba't siya tinatawag nanay niya? Hindi niya ba alam? At ba't di siya sumunod? Una, matanda na siya. Eh, ba't nga siya tinatawag? I believe, medyo against sa kanya, yung nanay niya. Eh, ba't siya tinatawag? Nagtatrabaho siya, nag-preach siya eh. Ano sinabi ni Jesus noon? Sino ba nanay ko? Sino kapatid ko? Naalala niyo? Tinuro niya, parang ganito rin. Sino ba kapatid ko? Yung nanay ko. Wala sinabing tatay doon, ha? Kasi ilan siya tatay niya, eh. So, sino ba kapatid ko? Nanay ko. Ito. Nakikinig salita. Ganon din dito. So in a way, napahiya si Mary doon. Ganon din yung sa Cana. Yung wine, water to wine. Sinabi niya kay Mary, ano? Wala dito, eh. Sabi niya, woman, what have I to do to thee? What have I have to do with thee? Parang nakikiala ko si Misa, ganyan yung mga tao, diba, no? Na pinangihimasukan ka, pinangungunahan ka. Masama ba yung pinangungunahan ka? Masama ba yun? Pinangungunahan? Depende. Kung tama siya, huwag mo siya mapangunahan. Lalo pag anak ka, tapos pangungunahan mo yung magulang mo, ay mas matalino sa'yo. Eh, sa case ni Jesus, eh, mas matalino kay Mary. Ba't siya pinapangunahan? Yun. Nakita niyo yun? Malinaw dyan. Anong point natin dyan? Elevating Mary steals the glory from Christ. So, huwag natin tataas si Mary. Sakto lang. Pagkatapos doon, balik tayo kay Jesus. Balik tayo natin yung Catholic. No? Sila baliktad. Magbibigay ng lip service kay Jesus. Bandang ulit, puro Mary na. Saka isa pa, Mary never asked anyone to look for her for salvation or mediation. Alam niyo ba yun? Kung alam niyo yung Bible niyo, kahit doon ka lang sa 4 Gospels, pero kahit lahatin mo yan eh. Never. Napakaliit lang nung part ni Mary sa Bible. Wala siyang sinabi yung ginagawa ng Catholic na sambahin niyo ko, lumapit kayo sa akin para maligtas kayo. Wala. Pero sila, meron. Kung nanggaling yun, hindi ko alam. Ano bagay ko sa inyo ang aking ano kanina? Palagi ko talagang nilalayo lang tayo kay Jesus. So, wicked po yan. Ganyang false doctrine. Last point. Ano gagawin natin kay Mary? May ginawa na siyang tama. Di, honor mo siya sa tama lang. Sabi dito, 128. May basa, ready, go. And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Ayun, yun lang. Diba? Pero mataas din po yan. Ito yan, dapat kaya mataas din tingin kay Mary, pero sakto lang. Doon lang siya ginamit at wala nang iba pa. Okay? So matapat din yan si Mary. So, highly favored, pero ang Diyos ang nag-favor sa kanya. So, tayo, pag pinaboran tayo, binigyan tayo magaling na, kung ano man yung talent mo, tataas mo yung sarili mo, ay, ako nga pinakamagaling eh. Sino bigay sa'yo yan? Huwag natin tanongin yun. Huwag, yun ang importante ah. Importante, sino bigay sa'yo niya? At bakit? Saan mo gagamitin niya? Purpose yun. So, dyan na nakakalimutan ng iba yung marami. So, ano napansin natin sa kanya? Humble siya, di ba? So, siya nagpaka-humble at alam niyo yung kwento pa dito, ang conflict dito talaga yung sa mag-asawa, di ba? Yung mag-asawa. Joseph and Mary. Ikaw ba naman nagkaroon ng ibang, di ba? So, pero dahil ang sinabi nga ng Diyos yun, ng angel, pinili siya. So, na siya. Nag-submit siya. Hindi siya yung, ayoko dyan. Ayoko dyan. Mahirap yan ah. Talaga. Ayoko. Yun ang balak ng Diyos eh. Okay, tapos na tayo agad. So, summary natin. Ano? Immaculate conception daw. Immaculate. Nabanggit ko na conception. Ano yung conception? Hindi yan yung ano dyan eh. Pero kaya yun eh. Kaya conception tawag dyan eh. Conception, sabihin,
na pinanganak o hindi pa pinanganak, nabuntis pa lang, yan, nabuntis. Nagdalang tao pa lang si nanay ni Maria, na si Ana daw, wala nang kasalanan. Baloney. Number 1, not scriptural. Number 2, denies universal sinlessness. Sinfulness, sorry. So, lahat sinabi sa Bible, lahat ng kasalanan, except si Jesus. Oh, pati si Mary. So, pag naniwala tayo dyan, mas pinaniwalaan natin yung Catholic. Then, another, undermines Christ's unique role as Saviors. So, siya lang ang Savior. Pinaulit-ulit mo yan sa Isaiah, no? Ako lang ang Diyos at ako lang ang tagapagligtas. Wala nang iba pa. Wala na. Wala akong kilala. Yan sabi doon eh. Meron pa ba ibang tagapagligtas? Bigla nagkaroon ng Mary. Ano yun? At yung si Kristong tao lang. Oh, ano yun? Wala nang iba eh. So, yung tagapagligtas, Diyos yun. Wala na ibang tagapagligtas. Puro tagapagligtas sa New Testament, si Jesus. Paano yan? Kasi Diyos siya. Yun ang madaling sagot doon. Malinaw. So, kaya pag nagkaroon ng Mary, mali na naman yun. So, rin tama, Mary is a blessed sinner saved by grace. So, naligtas din siya. Yes, salamat. Parang tayo. Kasalanan din siya, pero siya naligtas. Kailangan niya tagapagligtas. Hindi siya dahil wala siyang kasalanan. Basic, no? Christ alone is sinless. So, si Jesus ang itaas natin. Salvation is only in Jesus Christ. Yan, mga basic na. No? So, Jesus said unto him, kabisado nyo na ba ito? 14:6 ng John. And Jesus said unto him, I am the way. And Mary. May ganun ba? Wala. Sa kanya lang. Walang iba. Hindi nanay niya, ilalapit niya tayo. Nakita yan. So medyo ano lang tayo, basic lang tayo. Sana nakuha natin ha. Pag narinig nyo ulit yung Immaculate Conception. Ano pa? Huh? At least gano'n yung ano, ganyan ba yan? Kasi mga Catholic, hindi naman yan, ano po, hindi nila pinag-isipan masyado yung pansinin nyo. At kaya madali rin dapat silang i-win. Dapat ha. Unless takot tayo or nagpaka-loko na rin sila dyan. May mga ganong Catholic na deboto sa, hindi sa katotohanan, deboto sa religion. Ayun. So, si Jesus lang. Tanong mo yan, sinabi ba ng Bible to? Ayun nga problema, pag sinabi mo ng Bible, wala nang, walang alam, walang pakialam sa sinabi ng Bible. Kaya ang iiwasan agad nila, makipag-usap ng ganyang topic. So, ikaw naman, ito, buti mo, naalala ko. Huwag nyo nang babastusin ng, alam mo na, at least bigyan mo siya ng due respect din naman sa pagkatao nila. Kaya yung maling doktrina, wala tayong respeto doon. So, yun ang babanatan mo yung mali. Okay, nakita niyo yung pagkakaiba? So, intindihan mo na nag-iisip din niya, nabiktima lang. So, unti-unti mo na, nasa Bible po ba yan? Ay, hindi ko na iniisip sa Bible. Ito na yung tradisyon namin eh. Hindi ba dapat ang tradisyon natin galing sa Bible? Ano po? Kasi pag may mali po tayong tradisyon, edi kailangan alisin na natin. Kasi Iglesia ni Manalo, may tradisyon din. Iglesia ni Sabi, may Muslim, may tradisyon din. Hindi yan ultimate source of truth and authority. Yung tradisyon. Okay, may gusto ba sabihin dito? Yung gusto sabihin doon huwag natin babastusin ito. Binastos mo si Mary, parang gano'n. Huwag gano'n. Mali rin yun. Ay ba siya sabi niya may anak? Meron naman talagang anak siyang iba eh. Kasi mag-asawa sila ni Joseph eh. Anong gagawin mag-asawa? Lalo sa panahon nila. Kapatid si Jesus. So yun yung sasabi niya, dinadaw nila. Totoo naman yung mas tinataas mo talaga pag virgin. Si Jesus lang yun eh. Si Mary, virgin siya, pinanganak si Jesus. Pero, nagkaroon din siya ng mga anak. Okay, so don't let the absurd doctrine of immaculate daw na tayo ay maloko. Amen?
Paano yung holiday bukas dahil gagawin? Hindi holiday, okay. Naalala ko to, hindi nasa SOT nga kami ng Friday. Medyo ano din pala sa Christmas tong ano. Ganun din siya sabi eh. Baka yan ang message natin next week. Or next week. Sabi, di ba kahit di ka niniwala sa Christmas, matanggap ka ng Christmas bonus. Narinig ko kahit sa mga Baptist yan eh. Ano kinalaman nun? Ganon din bukas, di ba? Bukas, holiday, di holiday. Kung Muslim holiday, wala sila. Kasi naniniwala tayo dyan. May Baptist Day din, di ba? Hindi tayo nakikisawsaw, ha? Dahil ganon din yun. Kasi di holiday, may pasok. Mahina ang Baptist. Ang gusto sabihin dito. May lang, so napakahina ng mga doktrina ng Catholic tsaka ng mga kulto basically. So pag tinapatan kayo ng ganyan, pigilan niyo yung tawa niyo, okay? Kasi may insulto naman sila. Pero minsan talaga pag ganun nga eh. Immaculate Conception. Nakakaawa. Apply natin sa sarili natin na naman. Baka kaya nga nabanggit yung Baptist eh. Hindi makakaligtas yung Baptist kasi. So, ganun din. Pag mayroon tayong mga Baptist na wala rin sa Bible, kasi maraming Baptist eh. May iba dyan, mag-invento rin na sarili nila. Ano application? Huwag mo rin yan. Huwag mo rin tanggapin. Amen? Hindi tayo nagpapauso dito. Dahil isa nga sa mga traits talaga ng Baptist, biblical authority. Wala sa Bible, wala yan. Pag nasa Bible, kahit ayaw mo, dyan yun eh. So, title natin, tungkol sa Immaculate daw, Jesus Christ is only sinless. Only Jesus Christ is sinless. Wala nang iba pa. Napaka-basic, pero ano application sa atin yan? Huwag kang ano dyan. Ito pala, magandang application. Huwag kang holier than thou. Alam niyo, holier than thou. Sinabi yan sa Isaiah rin natin. Sabi ito. Masyado kang maghusga ka. Ikaw, ganyan ka. Alam mo, ikaw walang kasalanan. Ngayon, yung sinacharge minsan sa atin yan. Hindi ibig sabihin na mag-judge ka, walang kasalanan. Pero minsan iba sumusobra. Nilalagyan mo ng kulay kung ano yung ginawa niya, sinabi niya. Kasi feeling mo, ikaw yung high and mighty, tawag nila. So, yun din yun. Kasi Jesus lang ang walang kasalanan. Amen. Paano ba so, pag talagang kinumpara ko yung sarili ko sa kanila, talaga ako yung pinaka-ano dito eh. Ganun pa rin. Kasi namimili tayo ng kasalanan eh, na ibababa o titirahin. Walang problema doon kung lahat titirahin mo. Amen? Including yourself. Ayun yun, doon na balance yun. So, iwasan natin yung maging holier than thou, mas malinis ka pa sa... malinis ka naman eh. Siguraduhin natin hindi tayo ma-charge ng ganun. Okay? So, let's pray, Lord. Salamat po, Lord. Medyo basic pa rin but nakita naman namin especially yung spirito na pinag-aaralan na meron at meron, katulad yung sinabi niya ng mga false teaching, false teachers, false churches, na even ganito ka sobrang maling-mali, baliktad, Panginoon, na katuruan ay tinuturo nila, pinagtatanggol pa nila, at celebrate pa. Kahit alam nilang kasinungalingan. So, tulungan mo bawat isa. Tulungan din namin ang iba na i-point out, Panginoon, at the very least, Panginoon, na sila pinagkakamali, but of course, kami po yung nakafocus, soul winning, so mahagip man to, Lord, kailangan, tulungan namin sila. Kailangan po, Lord, again, for this afternoon, again, andalan si Pastor dito, Lord, for this coming week, Panginoon, yung successful ang operation, Panginoon, walang adverse effect, kung ano man yan. At mamaya, Panginoon, tulungan niyo bawat isa. Muli kami i-invite, evangelize ng mga bata, Panginoon. Bigyan kami tamang talino, especially Brother James and their servant, Panginoon. Para sila yung the best na maalalayan. Bawat member din dito, Panginoon. Magkaroon ng passion sa mga bata. The point na hindi kami magkasarili lang.
ang puso at isipan namin nasa paglilingkod din. Paggabayan namin sila, iagabayan, akayin, Panginoon, para sa inyo. Unang maligtas sila, magligtas na sila, Panginoon. Sila yung malalayan, maglingkod, at magpakabalan sa inyong harapan, Panginoon. Nga po, Lord, ingatan nyo po ang aming isa mamaya sa pagkasundo. At mas basta nyo po aming kakainin, Panginoon. Mga salamat sa nagka-prepare. Kayo po mga lulati. In Jesus' name we pray. Amen.